Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi din, Father Vic. Tayo po ngayon ay nasa ika-20 linggo sa karaniwang panahon at sa ating misa, aalalahanin natin ang naging tagumpay ng ating inang si Maria sa pakikibaka, sa mga pagsubok, sa mga krus na kanyang hinarap sa buhay. At bilang gantimpala, siya'y iniakyat sa langit, katawan at kaluluwa. At ngayon din, inaalaala natin sa ating misa ang isang batang-batang naging martir ng ating pananampalataya, si Saint Tarcisius. Ang piyesta nilang dalawa ay kahapon, pero mas pinili natin na ibigay ang karapat-dapat na pagpaparangal sa kanila sa misa natin ngayong gabi at pagkatapos ng misa ang prosesyon para sa kanilang karangalan. Sa ating pagninilay sa gabing ito, nais kong balikan ang narinig natin mula sa ikalawang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ito ay napakagandang pagnilayan, lalo na sa panahon natin ngayon na dumaranas tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok na halos kabi-kabila ang mga pagsubok na ating pinagdaraanan sa buhay. Maganda ang mga salita na narinig natin mula sa ikalawang pagbasa. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi. Iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Ito, mga kapatid, ay mga salita na kapag ating pagninilayan at kapag uulit-ulitin natin, makapagbibigay sa atin ng inspirasyon at kalakasan. Naliligid tayo ng makapal na saksi. Ibig sabihin, sa paghihirap, sa pagsubok, sa mga krus na pinagdaraanan natin, tandaan natin, marami na silang nagtagumpay sa lahat ng mga pagsubok at mga krus na yan. At sila ay kinikilala nating mga santo, mga banal, mga martir. Sa ating pananampalatayang Katolika, kinikilala natin ang kabanalan at ang katatagan sa pananampalataya ng ating mga santo, ng ating mga martir. Sila'y tunay na pumilala kay Jesus at naging matinding kalasag nila sa kanilang buhay pananampalataya ang kanilang pagkapit kay Jesus. Kaya itong salitang ito mula sa ikalawang pagbasa ay sinikap nating gawing bahagi ng ating dambana. Kung inyo pong mapapansin, diyan sa ating patio, nakapalibot sa ating bakod ang mga concrete images ng iba't ibang mga santo at santa at ng titulo ng ating inang si Maria at maging ng imahen ng ating mahal na Panginoong Jesus. At meron kayong dapat na mapansin sa mga pinili nating imahen na mailagay diyan sa mga bakod ng ating patio. Hindi ko alam
kung iyon po ay inyong napapansin. Pero paglabas mamaya, habang nag-iingat sa pagbaba sa hagdan, kasi baka naman nakatingin kayo lahat sa concrete image, hindi na kayo tumingin sa baba, madapa naman kayo. Merong commonality yung mga concrete images na pinili nating ilagay sa ating patio. 20 concrete images. St. Gerard Mahela, St. Charles Borromeo, St. Francis Xavier, St. Anthony Maria Zaccaria, Santa Monica, St. Catherine of Siena, St. Therese of the Child Jesus, St. Rose of Lima, St. Rita of Cassia, St. Diego of Alcala, St. Vincent de Paul, St. Louis-Marie Grignon de Montfort, St. Gabriel of Our Lady of Sorrows, St. Jerome, St. Francis of Assisi, Our Lady of Lazaret, St. John of the Cross, St. Martin de Porres, St. Camillus de Lelis, St. Expeditus. Lahat sila may hawak na krus. Kung hindi man hawak ang krus, bahagi ng kanilang imahen, makikita natin ang krus. Malinaw na nagsasabi na pagtagumpayan namin ang mga krus, ang mga pagsubok, ang mga sakripisyo sa buhay. Mapagtatagumpayan mo rin. Kaya nga ang sabi ng ikalawang pagbasa, buong tiyagang magpatuloy sa takbuhin na nasa ating harapan. Oo, napapagod, pero huwag susuko. Nariyan ang ating Panginoong Hesus para makapagbigay ng inspirasyon, ng lakas, ng katatagan. At dito sa gawi ng Adoration Chapel, makikita natin ang imahen ng mahal na Poong Jesus Nazareno, pasan-pasan ang kanyang krus. At siyempre sa harapan ng ating dambana, ang imahen ng ating patron, San Pablo ng Cruz. Lahat sila nagtagumpay sa kung anumang pagsubok, sa kung anumang krus na ipinagkaloob sa kanila. Sa katapusan ng ikalawang pagbasa, sinasabi, hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang inyong pakikipagtunggali sa masama. Nangyari na po ba na dahil ikay dumaranas ng matinding pagsubok? Nangyari na po ba na dahil sa matinding krus na iyong pinapasan? Nangyari na po ba na dahil sa matinding panunukso ng masama, ikay nagdanak ng dugo? Alam ng Diyos ang lahat. Sabi nga, ibinigay sa bawat isa sa atin ang krus na yan, sapagkat alam ng Diyos, kaya mo yan. Para talaga yan sa iyo. Maaaring hindi mo matanggap, hindi mo naiintindihan, pero kung hihingin mo ang tulong at biyaya ng Diyos, katulad ng mga saksi na nakapaligid sa atin, na kinikilala nating mga santo, mapagtatagumpayan mo rin ang lahat. Amen. Basta't manalig, magtiwala, at kumapit sa Diyos.
Amen.